Hi guys, ito na yung follow-up natin doon sa Mercedes-Benz na may issue. Ito yung Mercedes, oh. That's the Mercedes na may problema sa transmission. So kanina ang sabi ko sa inyo, first time ng customer na pupunta dito kasi nakita niya tayo sa Facebook. So ang issue niya is transmission, ayaw mag-shift. So pinagawa ko siya ng job card, sinabi ko na ito yung rate ko. Now, sa pag-i-interview ko sa kanya, ang sabi niya, meron daw isang mechanic na pumunta sa bahay nila last December, ginawa yung sasakyan. Sabi ko, bigay mo yung list ng ginawa. Walang invoice, binigyan lang ako ng listahan ng mga ginawa. Na-find out ko, sinervice ang transmission, pinalitan ng ABS, nag-major service siya, nagbayad siya ng around $3,000. $3,000 ang binayad. Walang resibo, listahan lang ng mga ginawa. So, ngayon, ang problema niya, transmission. So, tinanong ko siya, sinervice ba ang transmission? Sabi niya, yes. Alam mo, nung tiningnan namin yung langis ng transmission, ang itim-itim. I have the oil there. Pakita ko sa'yo. Unang ginawa ko, verify ko muna kung na-service. So, kumuha ako ng oil sample. Ito yung oil sample niya. Oh, yan. Gaano kadumi yan. Di ba? Oh. Ginawa lang yan noong December. Bakit ganyan na siya kaitim? Hindi tayo nagdududa dun sa mekaniko. Sinasabi lang natin dito, yung process na ginagawa natin, bine-verify natin. Nag-keep ako ng sample para pakita ko sa customer mamaya. Ngayon, ito ang magandang resulta kung pupunta ka kay Hansa Mechanic. Alright. So guys, tingnan nyo yung fault niya. Pinlog ko yung machine, ang fault niya, meron siya lumalabas na engine control unit. Ito yung computer ng makina. May fault. Tapos may problema sa transmission control unit. Okay, tandaan nyo, ang complaint niya is about transmission shifting. Pero tiningnan natin dito, meron din ang ESP fault at meron din ang ABS o Sensotronic Brake Control. So, nung in-interview ko siya, wala palang problema sa transmission nung bago palitan ang ABS. So, ang sabi ko dito sa kababayan natin, kung ikaw napunta ka sa mga mekanikong walang puso, patatagalin nila ang diagnosis nila ng 1 day kahit walang ginagawa. Wala kang magagawa doon. Sasabihin nila 1 day. Tapos i-recommend ka nilang transmission kasi faulty. Magbabayad ka ng mga $4,000 to $5,500. Pag nailagay na yon, i-require ka nilang mag-deposit, hindi pa rin ma-program. Tsaka ngayon nila sasabihin sa'yo na balikan mo yung mekaniko mo kasi faulty yung ABS, hinaharang niya yung programming ng transmission. O hindi bang malaking kalokohan yon? Pero sa atin, kinote ko siya ng 350 to 550 diagnosis. Within 45 minutes, binalikan ko siya, nalaman ko na yung mekaniko pala, backyard mechanic, okay? Backyard mechanic, walang resibo, walang liability, wala siyang habol. Usually, by law, dapat kung ginawa mo ang sasakyan, meron ka dapat 6 months to 1 year warranty pag may gagawin na ganito. Kaso lang, nagtitipid sila, pumunta sila sa mekanikong walang proper documentation. Mayroon nga siyang lisensya as mechanic pero wala siyang license to operate as a business. Yun yung pagkakaiba po ng pupunta kayo sa isang mekaniko na kakilala nyo o sa isang mekaniko na merong business na katulad natin na nagbabayad tayo ng proper documentation. Meron tayong license, meron tayong public liability insurance. Tayo, ang public liability natin is 20 million. Kung may mangyaring ganito, pwede kaming idemanda. Yung insurance, sasagutin kayo kung mapatunayan na mali kami. Gets nyo? So, ito po ang pagkakaiba ng pupunta ka sa Hansa Mechanic. Once again, this is a public service po ng Hansa Mechanic. Andre Bonds, the Hansa Mechanic of Andre Automotive, you should be here.